beloved Boss Mike Cervera. Nakakahiya yung mga DDS. Humahanga sa matapang lang sa kapwa Pilipino. Pero kapag nandun na sa ibang bansa, wala na, tameme na. Yung itlog niya, mga kababayan, nilunok niya na. Malamang pati yung hotdog niya, sinusubo niya na. Ang tao pa mo ha. Sasama ang loob ng mga DDS niyan. Oo! Hayaan mo silang manigas. Oo. Eto na mga kababayan ko. Grabe, no? Antindi talaga. Eto. Samantala, mga kababayan, masama naman po ang loob ng mga taga-suporta ni Digong, sa Dahig, sa labas ng Dahig. Pasok! Natuwa ang ilang Duterte supporters Dahil? sa The Hague, Netherlands na tinawag silang Duterte clone. Ayaw nilang matawag na Duterte clone. Totoo naman talaga eh. Di ba? Clone na sila ni Duterte. Baliw na baliw. Tingnan nyo ho yung mga bunganga ng mga yan. Halos hindi nyo na umakain yung mga sinasabi ng mga yan eh. Tuloy. Naman kinakabahan sa resulta ng pagdinig. Kinakabahan na daw ho sila. Oo, mga kababayan. Kinakabahan na daw ho sila sa resulta ng pagdinig. Ay mula sa The Hague. Yan na. Frontline na balitang yan, si News 5 Vigilante Mac Ortiz. Yan na. Wala na bang uwian ng mga supporter ng dating Pangulo dyan? Wala, iilan lang naman sila eh. Diba? Iilan lang ho sila, mga kababayan ko. Lilima lang eh. Para masabi na marami, lilima lang, mas marami pa yung nagpoprotesta kontra kay Digong eh. Magaganda't gwapo pa. Yung mga nagsusuporta naman kay Duterte, ang papangit nila. Yung mga itsura, mga kababayan ko, hindi naman sa pag-ano para bang pinulot nyo lang kung saan-saan at dinala roon sa Dahig para magngawa-ngawa. Pero yung mga nagpoprotesta labang kay Duterte, naku, ang didisente. Magaganda, gwapo, at mga sexy. Ang tao pa mo ha. Parang sabi ni Sarah Mau, ape versus human. Di ba? Oo. Akala ko na nga, mga kababayan, si Mahal yumao na. Yung pala, mga kababayan, si Mahal nandoon, nakikipagprotesta. Grabe, no, mga kababayan ko. Tuloy, ano lang nangyayari dyan? Pasok! Cheryl, kausap natin ang mga supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi nila, around 4 or 5 p.m. Netherlands time, baka lumipat sila doon sa tinatawag na Duterte Street, doon sa detention cell ni former President Rodrigo Duterte kasi meron pa daw doon na maraming nag-aabang na maraming supporter ng Nag-aabang? Wala nga. Wala! Anong nag-aabang? Sabi lang nilang nag-aabang. Paano? Lilima lang sila. Tuloy. Alam nyo, eto mga to, mambubudol din no? Sasabihin nila kunyari marami sila, kitang-kita naman lilima lang. Tuloy. dating Pangulo. Julius Cheryl. Ano pa mga inaasahan natin mangyayari dyan, Mac? Kanina, nakausap na natin yung iba nating mga yung ibang supporter ni Ay, nako, ang mga itsura, President na hapon habang nag-hearing na nanonood sila tapos hindi nila parang nagustuhan yung ibang Ay! Ano na mga inday? Ay, nako, sa totoo lang, sa totoo lang Sa totoo lang tayo. Hindi naman sa pamimintas, kapintas-pintas talaga tawag sila na parang ni Nasaan yung marami? Bilangin natin.
1, 2, 3, 4, 5, pang-5 si Duterte. Apat lang sila eh. Akala ko ba'y marami? Sabi nila marami. O, tignan nyo. 1, 2, 3, 4, kasama pa si Duterte. Wala stick na yan, oh. Asan marami dyan? Former president. And sabi naman nila, they're expecting for the world, but they're hoping na papanig sa kanila yung hearing dito sa ICC. Kita nyo, 4 na lang, nawala na yung isa. Kala ko pa marami. Gumawa na lang kayo ng maraming karton. At yan yung itayo nyo dyan. Para magmukha kayong marami. Lahat karton yung ilagay nyo. Oh. Julius Sharon. Alright, maraming salamat. So yan mga kababayan. Dismayado ho ang mga taga-suporta ni Digong sa ICC. Kaya nagpapalakas na lang sila ng loob. Sa totoo lang mga kababayan ko, wala na talagang tao doon. Iilan na lang sila na nagtsatsaga kung sino ho yung mga kababayan piling maganda. Yung mga piling maganda na lang ho yung mga natitira. Na talagang mga kababayan ko, mukhang sabik na makita sila sa camera. Kaya ho sila laging nandoon, no? Makita man lang sa mga camera ng mga balita. Di ba? Ano sabi rito? Sir Jose, Boss Mike, on the way na ako ngayon sa munisipyo ng Parañaque City Hall. Hearing. Yaan mo sila. Ano ka ba? Parehas lang naman yung dalawa na yan eh. Ano bang pagkakaiba nila? Ako naguguluhan sa inyo eh. Wala namang pagkakaiba yung dalawa na yan ah. Si Makagago tsaka si FLM, ano pagkakaiba? Una sa itsura, parehas silang pangit. Ikalawa, parehas silang manluloko. Ikatlo, parehas silang mapagmura. Toxic, yung dalawa na yan. Anong mapapala namin dyan? Sarilinin nyo na lang yan. Putik na yan. Walang mapapala ang mga Pilipino sa usaping Norman Mangusin at saka si Makagago. Wala, Sir Jose ha. Bahala kayo dyan. Ano ba natututunan natin sa kanila? Puro katoksikan. Hindi man lang tayo matuto ng magandang aral. Murahan dito, murahan doon. Di ba? Ano meron? Unang-una, tapos na tayo dyan. Hayaan nyo nang sila naman. Putik na yan, no? Di ba? O yan, no? Sabi nga ni JC, usapang parehas scammer, Boss Mike. Di ba? Dito. Sabi ni Pachochay, parehas pampangit. Walang matututunan ng mga tao dyan. Hindi anong aral? Sige nga anong aral ang makukuha natin dyan? Okay lang sana kung ang labanan, yung po bang isang mabuti at saka isa hong masama. Makukuha natin meron eh. Pero kung parehas naman masama yan, di parehas lang sila, di hayaan nyo silang magbanatan. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Sa akin, opinion ko lang yan ha. Ginagalang ko naman yung opinion nyo, kaya lang yung opinion ko ganito talaga. Pag walang mapapakinabangan yung mga nanonood sa akin dito sa mga kwento, hindi ko tatalakayin. Wala walang silbi yun. Eto na! Ano ba? Dito ano ba ito, Boss Mike? Ang mga taga-suporta naman. Hindi, yung mga biktima naman ay nagpo-protesta din doon at saka dito sa Pilipinas kung mayroong pong mga nagwawala o mga nagrarally na mga DDS sa Dahig. Ganun din sa mga tumutulig sa kay Digong. Di ba? Tinalakay mo na nga, Boss Mike eh. Di ba? Pasok!
Tuman sa Pilipinas o sa mismong The Hague, hiling ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing o EJK ng Duterte drug war na malitis si Duterte pagkatapos ng confirmation of charges hearing. May mga taga-suporta naman ng dating Pangulo na nagtipon sa labas ng ICC sa The Hague. Narito ang aking report. Sa labas ng International Criminal Court, sumabay sa confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Today, masarap ang feeling ko pagising. Ay, kanino bang kamag-anak ito? Pagsabihan nyo na. Ayan pagsabihan nyo. At I know, may good result kay tatay. Sana maging patas lang sila. Bakit? Wala sanang dayaan. Bakit? Eleksyon ba yan? Sabi sana maging patas lang sila. Sana walang dayaan. Bakit? Eleksyon ba yung nangyayari dyan? Mga eengot-engot talaga tong mga DDS no? Baka kala nyo, independent yung mga yan. Di ba? Eto na mga kababayan. Para kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo na nasa The Hague, malaking bagay raw sa dating Pangulo kung makikita niya ang suporta ng kanyang mga kababayan. Muling iginiit ni Panelo. Wala, Panelo, ayaw ka rin makita kasi nahihiya na. Marunong din palang mahiya kasi pahiyang-pahiya na si Digong. Ikaw na dapat questionin ng defense team ang jurisdiction ng ICC. Yan. Puro na lang yan. Questionin ang jurisdiction ng ICC. Questionin ang jurisdiction ng ICC. Ayan na nga, nakakulong na eh. Ayan Panelo, jurisdiction. Ay, nako Panelo, ewan ko sa'yo. Ang gusto kong marinig sa defense, kulitin nila ang hukuman, questionin nila ang jurisdiction ng hukumang ito. Kasi hanggang ngayon hindi nila nare-resolve yun, dapat yung jurisdiction muna. Sa panayam kagabi, dismayado ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing. Gayong hindi pa nare-resolba ang apela nila sa jurisdiction ng ICC. Ay! Umaming ka na, Kaufman. Alam mo na yung mangyayari dyan, wala talaga. In the absurd situation where we're going to have a confirmation proceedings, and then maybe a month later, we're going to get a judgment on jurisdiction. Hindi. Huwag ka lang umasa na yung judgment sa jurisdiction papabor sa inyo. Ang problema nga, kinukuha nila mga kababayan, yung pong mga impormasyon ng mga saksi, yung pong mga witness, mga kababayan ko, kinukuha nila Ayun. Tablado sila. Ayan alam nyo naman mga kababayan, syempre bayad yan si Kaufman. Ayan, ICC binasura ang apela ng kampo ni Duterte na makuha ang impormasyon ng mga testigo. Para saan? Hindi ko magets bakit kailangan nilang makuha yung pong mga impormasyon ng mga testigo. Para ipapatay nyo? Para takutin ninyo? Para bayaran ninyo? Para ano? Diba, mga kababayan ko, Para saan kaya? Ayan. Bakit kailangan nilang kunin kayo? Tanungin ko, ano ang intensyon nila kung bakit, mga kababayan ko, ay kailangan nilang makuha yung impormasyon ng mga witness laban kay Duterte. Ano ang dahilan? Pakiano nga mga kababayan, paliwanagan ako, baka lalabuan lang yung utak ko. Kasi para sa akin, ewan ko kung sasang-ayon kayo, baka takutin nila o baka nga ipapatay nila, mamamatay tao si Duterte Di ba? O kaya naman, baka naman suhulan. Maraming ninakaw si Duterte. Kayang-kaya Di ba? Di ba? Ngayon. Pakisagot nga ako rito dito tayo. There you go. As I told you, I'm firmly convinced that our arguments are the correct arguments. Nasa The Hague din ang mga nananawagan na panagutin si Duterte. Duterte is very lucky dahil
dinadanas niya po yung due process na pinagkait niya sa mga mahal namin sa buhay. Kita nyo, mga kababayan, yung salita ng bata, oh. Yung bang mga kababayan ko yung due process, nararanasan ni Duterte. Sabi ko nga sa inyo, ilatag nyo na lang sa mesa, sa harap ng rebulto ni Jose Rizal Salonete. At para tadtarin na natin Kasi kulang pa yun, mga kababayan. Yung tadtarin natin ng pino-pino bilang kabayaran sa kanyang pagpatay sa maraming mga Pilipino. Kulang na tinatadtad ho si Digong. Diba? Pero dahil dyan sa ICC, merong due process, hindi katulad ng ginawa niya sa pamilya ng mga biniktima niya, na basta na lang pinatay, itinapong kung saan-saan, binaboy pati bangkay. Ngayon ho, mga kababayan, dumating ang panahon na umikot ang mundo at si Digong naman ngayon ang inuusig. Pero may due process, mga kababayan. Yun ang kaibahan. Tuloy. Yun po, nakikita na namin na there's hope and light dito sa ICC. We feel heard and seen dito sa International Criminal Court. Ayon sa abogado ng drug war victims na si Attorney Nery Colmenares, malakas umano ang ebidensya laban kay Duterte at maayos na Nako! Nagpao ka diha! Sabi malakas daw talaga yung kaso at ebidensya laban kay Duterte. Wala na, si Duterte nyo, hindi nyo na yan makikita. Hanggang sa mamatay yan, hindi magpapakita. Naniniwala po ba kayo doon na si Digong, hindi ho magpapakita yan hanggang sa mamatay siya? Kung hindi, kung ano yung huli nyong nakita, nung para bang naninigas-nigas siya, habang kinakausap dyan sa ICC, mga kababayan ko, yun na lang ang huli. Oo, at ang pinaka-final yung nakagarapon na. Yun, ang pinaka-final dyan, nakagarapon na si Digong na makikita nyo siya. Tuloy. lahat ng prosekusyon ng mga binibintang kay Duterte. Hiling niya marinig ang panig ng mga biktima. Tulad ng mga kinikim-kim ng umano'y extrajudicial killing Grabe, mga kababayan ko, ang daming mga biniktima talaga ni Digong, no? o EJK victims na dumalo sa watch party sa UP Diliman. Kita nyo, mga kababayan? Sa Maynila, nakaputi at sama-sama ang mga kaanak ng mga umano'y biktima ng EJK sa Duterte. Kawawa naman ho yung mga matanda, mga inagawan ng mga anak at asawa. Pinagdamutan ni Digong na ipagkait na maging masaya yung kanilang pamilya. Kita nyo, sino ho magiging masaya kung mawalan ka ng asawa, kung mawalan ka ng anak, kung mawalan ka ng kapatid. Kita nyo ho, mga kababayan ko, kung mawalan ka ng magulang. Sige nga ho. Diba? Tuloy. Drug war sa panonood ng nagaganap sa The Hague. Isang abogado nagpapaliwanag sa kanila sa mga napag-usapan sa pagdinig. Nako, napapaiyak ko sila, mga kababayan ko, no? Naiiyak ko sila sa mga nangyayari sa The Hague. Etong mga biktima na, biktima pa rin ng bangungot sa pamumuno na berdugo na mamamatay tao na pamumuno ni Digong. Grabe, no? Tindi. Yan po yung ginawa sa amin ni Pangulong Duterte dahil binoto po namin siya. Kita nyo? Dapat lang siyang makulong para... Sabi ko sa inyo ang mga biniktima ni Digong, yung mga bumoto sa kanya. Kita nyo kami na hindi bumoto. Hindi kami na biktima. Kasi daw mga uto-uto naman kayo, kaya pwede kayong patayin niya. Kaya lahat ng mga pinatay, mga DDS sila. Totoo, mga kababayan ko. Lahat ng mga pinapatay ni Digong, mga DDS. Kaya yung mga mangmang, tatanga-tangang mga DDS na patuloy na mga sumusuporta dyan, pagka naging presidente si Sara, kayo ang isusunod nila. Nagpao ka diha! Di ba? pagdusa niya para makaganti naman kami sa kanya. Si Duterte, ang taong wala nang kinatatakutan, sa dami ng pinapatay niya. Talagang magbabayad siya. Oo, nanay, wag ko kayo mag-alala. Magbabayad talaga siya.
Di ba? Magbabayad si Digong. Pagbayarin si Digong. Pagbayarin si Sara Duterte. Pagbayarin si Bato. Pagbayarin si Bongo. Pagbayarin lahat sila. Mga hayop sila, di ba? Yan, mga yan. Pamilyang mga magnanakaw, mga matay tao, pamilyang mga demonyo. Di ba? Naku, ewan ko na. Ano tong isa? Ano tong isa na to? Yan, mga kababayan, pasok natin to. Pasok! Bato de la Rosa. Ayan na, Bato, yari ka na. Eto na ho, mga kababayan. Binanggit na ho yung bidang-bida talaga tong dalawa na to eh. Si Bato at saka si Bongo, bidang-bida ho yan, no? Yung kanilang pangalan kahapon sa pagdinig dyan sa ICC, ha? Eto na ho, pasok! Ronald Bato de la Rosa, Nako, yari ka na. who was the chief of the Davao City Police Office. Bato, magpakita ka na kung talagang matapang kang hayop ka ring isa. Yung bang pakilala, matapang kami para sa Pilipino, kalbo. Tapos ngayon, di ka na magpakita. Ayaw mo kaming pasayahin eh. Alam mo ba na magiging masaya ang sambayan ng Pilipino kung kasama mo si Duterte sa kulungan sa ICC? Total naman, pinangako mo yung hayop ka eh. Magiging masaya ang mga Pilipino, maniwala ka. Unang-una, may kasama na si Tatay Digong sa kulungan, aalagaan mo siya. Ikalawa, malalaman na natin kung ano ba talaga totoo sa inaakusa sa sayong hayop ka. Di ba? Ikatlo, matutuwa kami kasi malalaman namin lahat ng mga kabulukan nyo. Sabi nga ni Mary Jo make my day. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. Di ba? Ganun ho yung mga sinasabi na itong hayop na to. Mga kababayan, daig pa bakla eh. Sa totoo lang, mga kababayan, daig pa ho yung bakla ni Bato. Buti pa yung bakla, mga kababayan, ha? Nando doon, salita pa rin ng salita. Mukhang mas matapang na ho si Roque kaysa kay Bato. At least si Roque nakakapagpakita pa. Nakakapagpa-social media pa. Pero si Bato, mga kababayan, ni hay, ni hoy, wala na. Tuloy. Or DCPO from 2012 to 2013. Nako. Grabe, no? Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Danao. Sino? Si Danao ba yan? No? Si Danao nga. Next. Christopher Bongo, who was Mr. Duterte. Eto talaga, mga kababayan, ang dapat makulong eh. Kasi isipin nyo, mga kababayan, ang may hawak ng telepono ni Digong ay itong si Bongo. Siya may hawak ng telepono lagi eh. 'Di ba? Laging siya yung dadaanan bago mapunta kay Digong eh. Laging siya, si Bongo ng si Bongo. Kaya nga maraming kinikbak ito eh. Kaya nga sabi natin, kung dati mukha ho siyang mukhang mangungubra ng mangungubrang witingero. Yung mananaya ba ng wedding, mga kababayan, yung nagpapataya ng wedding dati, yung naka-belt bag ng may body bag ng ganire, na punong-puno ng barya. Ngayon ho, kakaiba na eh. From dating kabo, ngayon ho, mga kababayan, biglang naging na. Ayun, kobrador. Ayan, kobrador. Bigla hong nag-iba na ho, mga kababayan eh. Si Bongo. Diba? Parang level up na talaga, mga kababayan. Hindi na maabot. Parang maikukumpara nyo na kung dating kobrador, ngayon, wedding lord. Oo, di ba? Operator na. Diba? Tuloy. Duterte's aide, special assistant, an important advisor
from 1998 to 2016 for the vow period and then continued later in the presidency. Mr. Dante Guiadan, Regional Director of the National Bureau of Investigation. Nako, NBI Director, mga kababayan. Nako! Sa Davao, Regional Director, nayari ka. And finally, Italiano Aguirre, Oh! Ayan ha, pinangalanan na silang lahat. Eto mga kababayan, yung todo tangge, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan, Eka. Eto na. who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the Ayop ka. 3 minutes. Ha, kinonek ko na sa Bluetooth speaker at full volume na para marinig. Para marinig daw ng DDS kong kapitbahay na tita ko. Ay! Nako, ewan ko sa'yo. Tuloy. the oral period. And Ms. Croft will discuss these co-perpetrators and their Yan po yung mga kasapakat, mga kababayan. Nangunguna po si Bongo, si Bato, nako, yan, sila Danao. At saka si, si Girik, ano ba yun? Si Vitaliano Aguirre. Grabe, no? Our beloved Boss Mike